Guys, umalis kami ng bahay ng mga 7:16 at sa tingin ko makakarating kami doon ng 1 oras at kalahati. So, nasa 8:20 or 8:30 kami makakarating sa Baguio Village. Ito na nga guys, nakarating na kami pero bago kami bumaba sa sasakyan, ito may may photoshoot na nagaganap kasama si Spider-Man. Bago tayo dumiretso sa falls guys, kailangan nating dumaan sa information para magbayad ng entrance fee and sasabihin nila sa inyo yung mga dapat nyong gawin at hindi dapat gawin pagpunta ng falls. At dito nga, meron yung isang kasama namin na nagpanggap maging tour guide. Again, basic information. Ito ang barangay hall station. Ito pati sa tingin nyo guys, pwede na ba siyang maging tour guide? Pasado na ba siya sa inyo? Just comment your answer in the comment section below. Thank you! Sa aming paglalakbay guys, sobrang na-enjoy namin yung paglalakad kahit medyo malayo kasi sabi nung tour guide namin 15 to 20 minutes daw bago namin marating yung unang falls. At ito nga, para kaming mga batang nakawala sa lungga. Sobrang ganda, sobrang saya kasi tingnan nyo naman yung mga kasama namin, parang mga bata na ang saya-saya. Kasi ito yung unang labas namin ngayong 2025 ng family ko since nagsimula pa yung pandemic. Bye-bye! Bye-bye! Pag pumunta rin kayo dito guys, kailangan talaga nakatsinelas kayo kasi kagaya sa akin, pumunta ako dito na nakasapatos, hindi ko alam na may dadaanan na maliit na batis. So kailangan kong dumaan sa kawayan na tulay para hindi ako mabasa. Tsaka kailangan mong ipili yung dadaanan mo kapag nakasapatos ka. Kaya mahirap. Dapat naka-tsinelas ka lang, yung komportabling damit kasi medyo mainit pag naglakad ka. Sobrang pagpapawisan ka talaga. Dito mo rin makikita guys yung mga bamboo trees na sobrang ganda. Alam mo yung parang nasa nasa Japan. 'Di ba may sila doon, tourist spot na puros bamboo trees. Parang ganun. Kaso dito nga lang syempre iba kasi yung mga bamboo trees natin is nasa bundok talaga. So madadaanan mo sila. Tsaka kahit medyo nakakapagod, at least hindi mainit masyado kasi sobrang daming puno.
Elder Almansa, magbebenta ka ng ice candy. Ice candy. Guys, pag pumunta rin po kayo dito, kailangan nyo magbaon ng maraming tubig kasi walang pag-iigiban ng tubig. May balon kaso medyo malayo pa, so kailangan mong magbaon ng maraming tubig para hindi ka maubusan habang kayo ay naglalakad. May nakita nga rin pala kami ditong isang bahay pero wala namang nakatira. Siguro itinayo ito para maging pahingaan ng mga taong nanlalakbay. Hello. Say hi. Kailan kayo, Nay? Pagod na. Ay nako, sa haba-haba ng nilakad, sa wakas ay narating na rin namin yung first na falls, ang Sabangaran Falls. At dito, pwede kayong tawag nito mag-overnight. Pwede kayong magtayo ng tent daw dito. Sabi ng tour guide namin, pwede rin kayo ditong magluto o kumain. And sobrang safe naman siya para sa akin kasi malawak yung space. May mga ginawa rin sila dito na table na kawayan na pwedeng pagtulugan or pwedeng pagkainan. And sobrang worth it naman kapag dito kayo kakain ng pamilya mo. Dito sa first falls, guys, tingin ko naman kaya ng mga ng mga senior citizen, tapos yung mga bata na masipag maglakad, kayang-kaya naman nila to. Dito sa first falls, guys, meron yung part na pangbata lang at pangmatanda na rin po. Pero yung medyo pinakamalapit sa falls mismo ay malalim na. Ayon sa aming tour guide, yung pinakamalapit daw doon sa falls, lampas siya ng 2 kawayan. So sobrang lalim na talaga. Kaya dapat ingat lang po tayo pag pumunta po tayo dito. Makinig po tayong mabuti sa sasabihin ng ating mga tour guide para lagi tayong safe. Itong pangalawang falls, guys, from dun sa una hanggang dito po, nasa 5 to 10 minutes lang na lakaran. Medyo magkalapit lang sila. Sa aming paglalakad na, guys, patungo sa third falls, may kasama kaming 2 na nawawala. At ito nga, binalikan siya ng isang kasama namin. Sobrang caring niya kasi nung napansin niya na nawala na yung 2 namin kasama, bumalik siya kahit mag-isa niya. Because some other people got lost, we had to go find them and we had to catch up. Sana lahat ng kasama gaya ng sa kanya. Yung kapag may nakita ng nawawalang kasama, binabalikan niya.
Look at the phone. Come over there. Yeah, I'm just waiting on them to catch up. Dito sa pangatlong falls guys, mula sa pangalawang falls hanggang dito is 5 minutes. So, medyo onting lakaran lang to. Pero, ang tips ko dito sa inyo guys, pag pumunta kayo dito, yung mga cellphone nyo, kailangan nyo i-save. Kasi kagaya nung kasama namin, nung pag-angat niya nung short niya, kasi ano niya sana, tawag nito, itutupi niya, nalaglag yung cellphone niya sa tubig. Buti na lang natapakan po nung isang kasama namin. So, nahanap po nila yung cellphone. Dito guys sa daanan papunta sa pinakahuling falls, may madadaanan kang bukal. Siguro ito ay itinadhana or itinakda para sa mga taong manlalakbay. Gaya po nito, may mga kasama na po akong naubusan ng tubig at kailangan po nilang mag-refill. So, dito namin hinawi yung aming pagkauhaw. Maganda rin itong tubig na ito guys kasi malamig siya. Talagang galing siya sa bukal. Dito sa ating kinatatayuan ngayon, tanaw na natin yung Ganano Falls. At sobrang ganda niya kasi sobrang taas at yung pagbulwak ng tubig niya ay sobrang ganda. So, wakas naabot na rin namin yung Ganano Falls. Kahit na sobrang hirap na marating kasi medyo matarik nga siya. Pero sobrang sulit naman. Sobrang worth it kasi yung makikita mo dito ay sobrang ganda. Kaya sayang nga naman kapag pumunta ka na nga lang dito tapos hindi mo pa inabot yung pinakahuling falls. Sobrang sayang. Sa lahat ng ating paglalakbay, gaano man ito kahirap, kapagod, alam mo na sa dulo may nag-aantay sa'yo. Magandang regalo. Ganon din sa ating buhay. Na kahit nagkaano kadami yung pagsubok natin, kahit gaano man ito kasakit or katindi pa, alam natin na laging nandyan ang Diyos para alalayan tayo, para makayanan natin ang bawat pagsubok na ating tatahakin sa ating buhay. Kaya sa lahat ng ating pagtatagumpay, lagi nating alalahanin na ang Diyos ay laging nandyan, na handa tayong tulungan sa anumang oras at kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. So, anong masasabi mo dito sa Baguio Village Falls? Ang masasabi ko dito sa Ganano Falls, pinakamaganda. Ang ano ko lang, pag gusto mong pumunta dito,
siguraduhin nyo lang maglakad para hindi kayo matulog sa bato para makarating kayo. Kasi pag di kayo makarating, sayang. Hindi nyo makikita ang pinakamagandang tanawin dito sa Baguio Village. Ano yung concern? Ano yung karaniwang buwan na maraming taong pumupunta dito? Pag maraming turista dito, ma'am, tag-araw na, ma'am. Kasi pag mula ng beer na kasi delikado na kasi, ma'am, hindi sila makalapit dito sa kasi madulas na itong mga bato. Nakakailang tao naman po kayo, sir, kapag dagsaan yung mga turista dito? Nakakailang tao po kayo kada isang araw? May gistas din ba niya? Lalo na pa buliwik yan. Karamihan ng tao yan. Pwede bang malaman, sir, kung ano po yung may babahagi yung tips para sa mga turistang gustong bumisita dito? Bahagi ko lang sa mga turista na gustong pumunta dito. Pwede naman kayong mag-overnight dito. Doon sa baba kayo sa Pangaran. Pwede naman kayong magluto doon. Muli, this is Lilian's Vlog, ang inyong Filipino vlogger na nagsasabi, let's spread love and good vibes.